Hello po, good morning po. So bali nandito po ako ngayon sa kwarto po dito sa ground floor. So dito po sa part ng likod po nakapaglagay na po kami ng CHB lighting po dito sa may tatlo pong bintana dito po sa part po ng likod. Naroon po yung lintel beam. So nakakonect po siya sa poste na ito. Diretso po hanggang po sa wall po ng sa CR. So ang wala na lang po dito sa side na ito is plastering po, palitada, saka po yung canopy po sa labas. So dito naman po sa part po ng harap po ng bahay, dito po sa gilid na ito sa right side po ng bahay. Ito po mayroon na po itong CHB and may lintel beam na rin po. Sa labas po mayroon na po yung plastering works. Ito na lang po. So kakantuhan na lang po na maayos yung bintana, plastering and then kakantuhan. Yan. Dito naman po sa harap. So dito po pag-initial na po kami dito pagkakanto po ng mga bintana. Kung mapapansin niyo po, tuwid na po siya. So, ayan. May plastering na rin po dito. Hanggang dito na po ang plastering namin sa loob ng bahay. So dito po, hindi pa namin nakakantuhan. So pagbalik po ni Jepoy, dito siya po pwesto. Ayan. Ito wala pa pong plastering. So sa labas po, meron na po itong napakinis na po yan. Meron na rin po dito. Dito po sa labas, ayan po, nakaantuan na po na maayos. So, nakuha na yung straightness ng mga corners niya. So yun na lang po sa taas na yan. Isa po yan sa pinakamahirap gawin. Yung pagpapatilos po ng mga corners niya. So ayan, may plastering na rin po dito. Ito po sa right side. Ayan. Meron na itong plastering. Yung bali po yung likod na lang po, wala pa po yung plastering. So mangyari po yan, papabatakan ko po ito ng tansi para mas makuha po namin yung straightness po nitong wall na ito hanggang doon po sa dulo, katulad po ng ginawa namin sa kabilang side. Ganito po yan. Kaya kahit po yung portion po na plastering na po namin before, pinapatungan pa po uli nila may parting dulo para mas makuha po namin yung straightness niya. Ang kagandahan naman po niyan, yung lungsungan po nung luma nating CHB saka dito sa bago is mas maganda po magiging kapit. Yan. Pinaka-importante is yung straightness niya para mas eskwalado po tingnan itong bahay. Yan. Ito po may plastering na rin. Yan. So regarding po dun sa grills po, window grills na nag-uusapan po natin, I suggest po na ang window grills natin is nasa loob po ng bintana. So kung halimbawa po, dito tayo sa kabila. Yan, dito po ako sa loob. Bawa po nandito po yung aluminum glass window natin. Kasi ito po ay sliding window po ang gagawin dito. So nandito po yung aluminum. I suggest po dito natin ilagay sa kabilang ito yung ating window grills. So bakit po ganun? Kasi kung halimbawa po ang mapapalagay po natin dito is yung awning type, yung ang bintana po ay binubukasan pa ganun. Katulad po yun sa mga CR, ang pagbukas po ng bintana natin papaganon. So kapag po ang grills natin is nasa labas, magiging po siya, sagabal o makakaharang po siya para mabuksan po natin na mas maayos yung bintana. So may mga previous project po kami, ang ginagawa po namin is nasa loob po siya ng bahay, nasa may gilid po na ganito. So safe na rin naman po yung bahay kasi may window grills naman po siya nasa loob naman po, hindi naman po ikakapangit po ng bahay. So ang nangyayari nga po kapag po nasa labas po yung window grills, kapag po katulad dito ang lalaki po ng bintana, kung sa labas po natin inilagay yung grills, para sa akin po is mukha siyang kulungan. So kaya ang pag ako po nagpapabintana, nagpapa-grills, sinasuggest ko po palagi nasa loob yung ating window grills
Compare po pag nasa labas. Minsan nakakasira po ng design ng bahay. Ayan po, para sa kanila naman po yan. Pero kung ang gusto niyo po is nasa labas, is applicable naman po para po sa aluminum sliding windows. Pero kapag po sa mga awning type, katulad po dun sa may hagdan natin, may mga bintana po tayo na pabukas na gano'n, at pati po yun sa mga CR, is magiging harang na po talaga. Hindi po natin mabubuksan na mas maayos. Kaunti lang yung magiging space nun para mabuksan. So, ayan po. Thank you po.